Suarez at ng mga kasamahan nila kanina, parang convicted criminal na po si Colonel Grijaldo. Hindi kung ganun pa lang inyong paniniwala, bakit nyo pa kailangang magpasikot-sikot, magpatambling-tambling, di mag-file kayo ng kaso so that these people will be given their day in court legally and lawfully. Hindi yung ipapahiya sila, trial by publicity, kagaya ng ginawa nila o Diveros kay Pastor Kibuloy. So malinaw na hindi na po tama itong ginagawang ito on TV at talagang puno ng kahambugan, puno ng kawalang paggalang sa karapatan ng isang individual, lalo na isa itong police officer, wala namang kasalanan ito kung hindi ayaw niya lang mag-cooperate sa gustong gawin ng quadcom na ito upang idiin ang mga Duterte, ang mga kagaya nila Boy Contempt, Calderong ex-NPA Paduano, nila Acop, itong mga abusado like Barbers, itong mga sila Suarez, hindi na dapat yan makabalik yan sa Kongreso. Patuloy na quadcom hearing dyan sa Kongreso. At nakita ko kung paano po binubuli at pinapahiya ng mga komitiba, lalo na ng kanilang committee ng Tuadcom group na si Congressman Ace Barbers, si Colonel Grijaldo na parang batang maliit na ina-admonish at para bagang dinudurog-durog siya. Saan ang tapang mo? Ilabas mo. Magtawag ka ng kakampi mo. Parang batang isip na hindi mo akalain na congressman ito na iniinsulto niya ay isang police colonel with more than 25 years ng paglilingkod sa mamamayang Pilipino mula nang ito ay nag-graduate sa Philippine National Police Academy. Kung mismo nahihiya ko sa sarili ko para makita ko kung gaano kabastos, gaano kawalang galang at gaano kaabusado. Ito mga members itong nagpapakilalang Quadcom ni Martin Romualdez at pinapahiya nila, tini-intimidate, tinatakot si Colonel Grijaldo dahil ayaw niyang sagutin nga ang mga gustong idiin ng mga pagtatanong mula sa kanyang sinumpaan sa Raysay o affidavit ni Congressman J.G. Suarez. Nag-lecture pa mga kunokoy about honor and integrity. Skip mayroon sila. Skip mayroon na natitirang honor o dangal at integridad itong mga taong ito, no? At hindi naman ito sa gumagawa tayo ng kwento. Si J.G. Suarez, ilan ang kanyang kasong plunder na isinampa sa kanya sa ombudsman mula dyan sa Quezon Province. So anong integridad ang sinasabi niya at honor o dangal? Si Congressman Ace Barbers, kung makaasta, akala mo, he acts like a pope and more than the pope, popish than the pope, no? Akala mo santo papa at parang batang maliit na dinudurog-durog, pinapahiya niya si Colonel Grijaldo. Kung ako ang gaganunin niya, talagang sasabihin ko, huwag mong ipahiya. Hindi ikaw ang nagpalaki sa akin, mamamayan kami ang nagpapasweldo sa inyo at wala kang karapatan na sigaw-sigawan at bastusin ako dito. Kung gusto mo ikulong ako, but I will no longer entertain any stupid questions na sinabi ko na, sinabi niya ni Colonel Grijaldo, I stand by my sworn statement na under oath sa Senate and I invoke my right against self-incrimination. Ini-insist pa rin siya na pigain, mga kababayan. Kaya, at hanggang sa hindi na siya nila mapilit, at ini-invoke niya ang kanyang karapatan against self-incrimination, napundido si Barbers, si Adjong, at saka si Suarez, no? At pati si Acop, no? Pinagtulong-tulungan nga nila. Kaya sabi ko, hindi na po ito in aid of legislation, talagang tamang-tama ang na-deliver na speech at pagpupuna ng Iglesia ni Cristo at lalo na po ni Congressman Marcoleta on stage noong January 13 sa harap ng milyong-milyong mga mamamayang Pilipino, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong daigdig na nakasuksik sa pagpupuna at pagtutuwid na binanggit ni Congressman Marcoleta na nag-aakto na parang hukom kangaroo court ang mga ito. Na naaawa ako both kay Congressman, kay Colonel Grijaldo, at the same time naaawa ako dito sa Kongreso dahil napakababa ang pagbaba ng kanilang integridad at ng kanilang antas ng pagiging mga mambabatas. They become so low na hindi mo maubos na isip mga kongresista ito. So nakakahiya itong mga ginagawa nila. No? Naaawa ka na lang, kaya tama yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na dapat bumalik sila sa mga very elementary and basic procedures kung paano dapat ginagawa ang committee investigation and hearing in aid of legislation, not for persecution and not for usurpation of the duties and responsibilities of judicial court, sapagkat hindi po sila korte. So malinaw na hindi na po tama itong ginagawang ito on TV at talagang puno ng kahambugan, puno ng kawalang paggalang sa karapatan ng isang individual, lalo na isa itong police officer, wala namang kasalanan ito kung hindi ayaw niya lang mag-cooperate sa gustong gawin ng quadcom na ito upang idiin ang mga Duterte at ipahiya at upang magkaroon ng all-out demolition, political demolition job na gagawin nila. In fact, ganoon din ang ginawa kanina ni Congresswoman Luis Tu laban kay dating Custom Commissioner Nick Faildo, no?
na pinipiga niya. Alam naman natin na alam na nilang gusto nilang idiin dito sa pagpasok ng 6.4 billion na halaga ng shampoo sa mga, I think these were concrete pipes or semi-concrete pipes na parang ginagamit sa water sewage system na malalaking mga pipes na nailusot sa customs at na-recover sa Budigahan sa Valenzuela. At ang itinuturo nila na nag-cover up, nag-facilitate nito, maliban kay Michael Yang, kay Taguba, ay si Congressman Pulong Duterte at ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio. Hindi kung ganun pa lang inyong paniniwala, bakit nyo pa kailangang magpasikot-sikot, magpatambling-tambling, di mag-file kayo ng kaso so that these people will be given their day in court legally and lawfully. Hindi yung ipapahiya sila, trial by publicity, kagaya ng ginawa nila o Tiberos kay Pastor Kibuloy, kagaya ng ginawa din nila sa amin, na nagalit sila dahil tinanong ko kung totoong umabot na sa 1.8 billion pesos ang travel expenditures ni Martin Romualdez. Yun pala totoo talaga. Kulang pa ang figures ni tinanong ko sapagkat 2.3 billion ang budget nila. At talagang kinatay-katay nila ito pinagpapartinahan ng December 2023 upang maubos ang 2.3 billion pesos sa lapaksa nila. So hindi nagkamali si Kahilik. Ang resulta, ginamit nila yon na tungtungan para masakin ang karapatan sa malayang pamamayan, ang free press, ang freedom of expression, at pati po ang pangbabastos at iligal na pagpapakulong sa amin. Now I understand mo bakit umiwas o tumakas si Atty. Harry Roque dyan sa mapang-abuso, mapanigil, mapanupil, at walang paggalang sa proseso ng batas at mga garantiya ng batas, karapatan ng mga mamamayan, lalo na ang mga invited resource persons. Naintindihan ko na hindi ito pinayagan ni Atty. Harry Roque na mangyari sa kanya. I understand perfectly. Kung ako man sa kanya, no, ganun din ang gagawin ko, bakit ako magpapakulong sa bagay na wala pa kayong kaso, wala pa akong napatunayan na krimen na nagawa. Ganun din kay Colonel Grijaldo. Pero kung tratuhin ni Congressman Barbers at nila J.G. Suarez at na mga kasamahan nila kanina, parang convicted criminal na po si Colonel Grijaldo. Napasaklap po ito, natikol out ito ni Martin Romualdez, so may natitira pang sense of decency and ethics or ethical standard o conduct of ethics. Yung matuwid, makatarungan at decente na uri ng pamumuno na may natitira pa siyang gahibla. Gaano man ganihit yun, dapat i-call out ito ni Speaker Martin Romualdez ang ganitong kalakaran na binabraso, binubuli, ini-intimidate, tinatakot, sinisigawan, pinapahiya at nilalapastangan ang mga karapatan at ang pagkatao ng mga resource persons na ang lantarang na nakikita sa telebisyon. Ano sila, kriminal? Kaya naintindihan ko na iginigiit ni Colonel Grijaldo na ang sagot niya, Cynthia Hoy, ay I invoke my right against self-incrimination and I stand by my sworn statement which I delivered at the Senate. So tama lang yun. At karapatan niya yun na huwag sagutin ang sa tingin niya ay walang kakwenta-kwenta at mga pangdidiin na uri ng pagtatanong na ang direksyon ay ipahiya, idiin, ituro ang involvement ng Duterte political camp dito sa pagpasok ng mga issue sa extrajudicial killings, proliferation ng droga, at ang pagiging scam o peke daw ng war against drugs ng former administration ni Pangulong Duterte. Ayaw mag-cooperate ngayon ni Colonel Grijaldo. Ayaw mag-cooperate sa kanilang gimmick nito ng demolition job ni General Wilkins, ang dating PDEA Director General. Kaya ito, pinag-iipit sila, hinaambalo sila, pinapahiya sila, at kung ano-anong mga ginagawa nila na paglapastangan sa mga karapatan ng resource persons. Pwede po maging isang People's Parliament o People's Congress na unicameral na. Mga kagaya nila Boy Contempt Calderong ex-NPA Paduano, nila Akop, itong mga abusado like Barbers, itong mga sila Suarez, hindi na dapat yan makabalik yan sa Congress. Dapat po, i-expose sila sa taong bayan na ito sila kapag binigyan mo ng pagpapahiram ng kapangyarihan ay ginagamit sa pang-aabuso. Using the disguise na kami ay may mandato na magsagawa ng ganitong committee hearing, kami ay may mandato para ikaw ay maimbestigahan sapagkat ikaw ay ipinatawag ng aming komitiba as if absolute na karapatan nila yon na pigain ang isang individual at kapag hindi ka mag-cooperate ay ipapakontempt ka at ipapakulong. As far as I know, hindi pa po nakakalaya sa kanyang illegal na pagkakadetine si Colonel Grijaldo. But kaninang hapon, may nakita po ako na balita kaya I was searching some news na na-lift na ang contempt citation against kay PDEA Director General Wilkins Villanueva. Nalulungkot ako at nahihiya. Pareho, para kay Colonel Grijaldo sa sinapit niya, dahil ang korte, hindi ko alam bakit hindi sila nag-file ng petition for writ of habeas corpus so that he will be brought before the court at makita na may nagkakaroon ng illegal detention. Pinupuna natin. At dapat pong ibunyag sa taong bayan na sobra-sobra na po ang pagiging abusado
nitong Quadcom na ito in the guise of investigation na wala naman silang naipapasang batas na malinaw, kundi political demolition job ito na lalabag po at nalalapastangan ang mga fundamental na karapatan at mga garantiya sa saligang batas para po sa bawat individual, lalo na ang mga naiimbitahan na resource persons.